Nakikita mo ba, ang babae sa harap ay ang bantay ng bawat tao, palayo ng pangunahing babae na sikat sa paaralan. Siya ba ang babae na nagpasimula ng laban ng dalawang hotboy mula sa dalawang kurso? Mukhang wala namang kaakit-akit, bakit ang daming tao ang nahuhumaling sa kanya? Nahuhumaling? Sino bang nahuhumaling? Naglalaro lang sila sa kanya, isang gold digger, matagal nang na-expose na. Paano sila tunay na magmamahal sa kanya, naglalaro lang sila. Si Liwayway Datu ay nagsasalita habang tumatawa, pinatay ang sigarilyo sa kanyang kamay. Pero bago pa man siya natapos sa pagtawa, sa kanyang gilid ng mata ay nakita niya ang isang estudyanteng may itim na buhok, nakabihis ng maliwanag, at may matipunong katawan na biglang sumulpot mula sa maliit na daan sa kabila. Humarang sa daan ni Dunglakan tugtog na nagtatangkang umalis. Hindi ako pumapayag na makipaghiwalay. Ang estudyanteng iyon ay may mataas na katawan, gwapo. Pero sa sandaling ito, tila siya ay isang babaeng nagagalit na walang mapaglagyan ng sama ng loob. Hinahawakan si Dunglakan tugtog na parang nababaliw. Talaga bang totoo ang sinasabi nila na ang gusto mo lang ay ang pera ko? Hinarangan niya si Dunglakan tugtog, hindi alintana ang mga kakaibang tingin ng mga tao sa paligid, sabay iyak at nagsasalita. Ang kanyang hitsura ay talagang nakakaawa. Samantalang ang babaeng naharang ay malamig na nakatingin sa lalaking nababaliw, parang tinitingnan ang isang estranghero. Bahagyang itinaas ang kanyang baba, malamig na nanonood. Pero ang taong ito, kahapon ay nagsabi pa ng pagmamahal sa kanya, ngayon ay gusto nang makipaghiwalay. Paano siya magiging ganito kababa? Hindi ako pumapayag na makipaghiwalay, huwag kang umalis sa akin. Ang mga mata ng estudyante ay namumula, ang tono ay puno ng emosyon, sabay na gustong hawakan ang kamay ni Dunglakan tugtog. Sa oras na ang lahat ay nanonood ng palabas, naghihintay kung paano ayusin ni Dunglakan tugtog ang sitwasyon. Si Liwayway Datu na nakatayo sa gitna ng masa, tahimik na nakikipag-usap sa iba, nang makita ang eksenang ito, mahinang nagmura, stang ina. Hindi siya nakatiis at mabilis na lumabas mula sa masa, humalo sa pagitan ng dalawa. Pinaghihiwalay si Dunglakan tugtog mula sa lalaking biglang sumulpot. Stang ina, bakit ang dami mong boyfriends? Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi, pero siya ay tapat na nakatayo sa tabi ni Dunglakan tugtog. Stang ina. Nakita niyang walang pakialam si Dunglakan tugtog, lalo pang nagalit si Liwayway Datu. Matapos magmura, tumingin si Liwayway Datu sa matangkad na estudyante. Ang tono ay hindi maganda, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? O hindi ka ba makaisip, sinabi ng makipaghiwalay, kaya umalis ka na? Si Liwayway Datu ay parang isang palaso, mapanlikha at mapanganib. Sa Universidad G, siya ay kilalang anak mayaman na may mainit na ulo. Siya ay mabagsik at may masamang bibig, pero totoo namang anak mayaman siya. Ang pamilya niya ay nasa real estate, nangunguna sa buong bansa. Sino man ang makakita ay kailangang magbigay ng puwang. Siya ay mabagsik at may masamang bibig, pero totoo namang anak mayaman siya. Ang pamilya niya ay nasa real estate, nangunguna sa buong bansa. Sino man ang makakita ay kailangang magbigay ng puwang. Ang mga tao na gustong makipag-ugnayan ay natatakot sa kanya, dahil siya ay kilala bilang mahilig makipag-away. Sa paaralang ito, walang hindi nakakaalam, kung talagang mag-aaway, ito ay magiging labanan hanggang sa kamatayan. Pagkatapos ng laban, dadalhin siya sa kanyang ospital, at siya ang magbabayad sa lahat ng gastos. Kahit gaano pa man siya ayaw, wala na siyang magagawa. Kailangan na lang niyang umalis, pero habang umaalis, hindi niya maiwasang tumingin kay Dunglakan tugtog. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang at pananabik na nagdudulot kay Dunglakan tugtog ng pagduduwal. Siya ay nainis at inalis ang kanyang tingin, sa kanyang puso ay mailumitaw na negatibong damdamin. Sa pagkakataong ito, tila siya ay malas sa maling tao. Akala niya ay nakakuha ng isang tapat na tao, nag-date ng ilang araw para makakuha ng kaunting pera. Hindi niya akalain na magiging mahirap ang makipaghiwalay. Salamat! Matapos umalis ang lalaki, tumingin si Dunglakan tugtog sa binatang nakaharang sa kanyang daan, si Liwayway Datu.
Ang binata sa kanyang harapan ay matangkad, mahilig sa kultura ng mga motorsiklo, kaya maihikaw, nakasuot ng salamin, nakadamit ng punk leather jacket, at ang kanyang itim na buhok ay nakatayo sa likod, na nagbigay sa kanya ng napakakitang hitsura. Ang kanyang mukha ay kaakit-akit, isang sulyap lang ay madaling matandaan. Hindi sila magkasama sa kurso o sa departamento, pero pareho silang miyembro ng astronomy club. Sa mga aktibidad ng club, nagkita na sila ng ilang beses. Si Liwayway Datu ay mayaman, pero masyadong mayaman at dahil sa kanyang masamang ugali, madalas siyang nakikipag-away. Mahirap siyang kontrolin, madaling magkaproblema. Si Dunglakan Tugtog ay mahilig sa pera, pero hindi siya tanga. Naghahanap lang siya ng tapat na tao, hindi mga bagong mayaman na tanga. Ang ganitong uri ng lalaki ay madaling kausapin at handang gumastos para sa kanya, mas maginhawa. Hindi itinatanggi ni Dunglakan Tugtog na siya ay isang tradi. Malinaw na siya ay ganito, alam ng lahat. Sa kabila ng lahat, handa pa rin silang makasama siya, hindi ba't nagpapakita na walang utak, at higit pa, ang AK na kusang nag-aalok sa kanya ay para saan. Para sa mga taong walang silbi sa kanya, si Dunglakan Tugtog ay hindi kailanman interesado, kaya't hindi siya hihinto ng mas matagal para sa kanila. Matapos magpasalamat, handa na siyang lumagpas sa taong ito at umalis. Nang makita niyang siya ay aalis na, lalong nagalit si Liwayway Datu, ang kanyang gwapong mukha ay naging nakakainis. Pero sa huli, ang kanyang mga labi ay patuloy na kumikilos ngunit walang lumabas na salita. Nakatingin lang siya sa kanya na umalis, at nang talagang hindi na niya siya makita, mahinang nagmura siya ng isang malaswang salita. Stang ina! Ang saya-saya mo talaga. Wala akong magawa kundi tulungan ka. Dapat sana ay pinabayaan ko ang mga lalaking iyon na turuan ka ng leksyon, para malaman mong makinig. Huwag kang makipag-ugnayan sa mga lalaki sa labas, stang ina. Matapos magmura, hindi pa rin humupa ang galit ni Liwayway Datu. Matapos patayin ang sigarilyo, muling nagsindi. Ito ay paaralan, maraming estudyante sa daan, kaya't may mga tao na nakakita sa nangyaring eksena. May mga tao na mahina ang boses na nagsabi sa kanilang kasama, sa tingin mo, bakit tinulungan ni Liwayway Datu si Dunglakan Tugtog? Baka nahulog na rin siya sa lambing ng hiyas ng dakilang pag-ibig. Siguro hindi. Sino ba sa paaralan natin ang hindi nakakaalam na nilalayuan ni Liwayway Datu si Dunglakan Tugtog at pinapakita ito ng hayagan? Bukod dito, hindi rin siya mahilig sa mga babaeng mapagkunwari at mahilig sa pera. Ang gusto niya ay si Puting, ang uri ng babae na mahinahon at may magandang asal. Kung ganon, medyo mahirap intindihin kung talagang ayaw niya kay Dunglakan Tugtog, bakit pa siya tumulong sa kanya kanina. Sa totoo lang, gusto ko ring makita kung paano siya nagtagal sa lalaking iyon na ika-negatibo 114 na boyfriend, pero sasabihin ko sa iyo, paano pa ba may mga batang lalaki sa ilalim na hindi alam ang mga nagawa ni hiyas ng dakilang pag-ibig at pinapayagan pa siyang lokohin. Sino ang makakaalam, pero dapat sabihin na talagang maganda si hiyas ng dakilang pag-ibig. Hindi mo lang nakita, ang balat niya ay kasing puti ng yebe, makinis na parang kumikislap. Talagang maganda, kaya maraming tao ang nahulog sa kanya. At napansin niyo ba, parang mas gumanda pa si Dunglakan Tugtog nitong mga nakaraang araw. Mukhang walang pagbabago, pero parang mas maganda siya, mas maganda pa kaysa sa mga beauty queen. Sa kabila niyon, si Dunglakan Tugtog ay umalis na, at nang makita na walang tao sa paligid, tinawag niya ang sistema sa kanyang isipan, pero gaya ng mga nakaraang araw, walang sumasagot. Mali ang sistema, malinaw na naisip ni Dunglakan Tugtog. Ang super intelligent na sistema na makakapag-usap sa kanya ay nawala at ngayon ang natitira ay ang nagbibigay lamang ng mga misyon. At ang kanyang hitsura ay nagbago na, unti-unti nang nagiging katulad ng kanyang tunay na anyo. Hindi ito normal pero wala siyang magagawa. Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay sundin ang mga misyon na ibinibigay ng sistema ngayon at ipagpatuloy ang trabaho. Siya ay isang kontrabidang karakter, at ang nilalaman ng kanyang trabaho ay maging hadlang, isang batong hadlang sa daan ng tagumpay ng pangunahing tauhan, lalaki man o babae.
Ang layunin ay napakasimple, saktan siya, o siya, pahirapan sila, upang magkaroon sila ng layunin na umusad, at sa huli ay bumalik at maghiganti sa kanya. Ito ay isang nobelang pinamagatang Minsan sa Tag-init, Iniirog Kita, na nagsasalaysay ng kwento ng isang makisig na binata na nagbabalik. Ang pangunahing nilalaman ng kwento ay isang magandang dalaga na lihim na umiibig sa kanyang batang kaibigan na lumaki kasama siya, ngunit hindi kailanman natanggap ang pag-ibig, at sa wakas, nang nais na niyang bitawan, ang batang kaibigan ay bumalik at nagsabing mahal siya, nais siyang pakasalan. Ang pangunahing tauhan ay isang playboy, isang henyo sa sining. Ang pangunahing babae ay isang masunurin, tanyag na host. At ang papel na dapat gampanan ni Dunglakan Tugtog ay ang walang kwentang girlfriend ng pangunahing tauhan noong kolehiyo. Isang taong nagmimina ng yaman, walang pananaw sa buhay, itinuturing ang pera bilang layunin ng kanyang buhay. Siya rin ang nagbago sa pangunahing tauhan na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang ugali. Sa orihinal na kwento, ang pangunahing tauhan bago makilala ang orihinal na may-ari ay isang simpleng binatilyo, may mahigpit na pagpapalaki at inosente. Karaniwan, bukod sa pagpipinta ng mga watercolor, ay nagbabasa lamang siya ng mga libro sa bahay, walang anumang masamang bisyo. Siya rin ay masunurin at may mahinahong ugali. Ngunit ang taong ito, sobrang swerte. Makakasalubong niya ang isang kakaibang tao, at ang orihinal na may-ari ay sapat na kakaiba upang baguhin ang kanyang buong buhay. Isang tao na naglalaro sa kanyang damdamin, nanlilinlang sa kanyang yaman, at nang makita na ang kanyang bahay ay malapit ng magkaproblema, agad siyang itinaboy palabas ng kanyang buhay. Ito ang kanyang unang pag-ibig. Siyempre, hindi siya nakatakas, dahil hindi naman nagkaproblema ang bahay ng binatilyo. Ito ay isang maling balita na inilabas ng kompetensyang kumpanya. Ang binatilyo na unang umibig ay natalo na parang wala nang natirang kalasag. Nakita ang bahay na nilapastangan ng mga estranghero, sa isang iglap ay bumagsak, naramdaman na wala ng tunay na pag-ibig sa mundong ito. Hindi na siya naniniwala sa pag-ibig, mula noon ay nagpakasasa, napapaligiran ng mga magaganda. Lahat ng mga kalokohan ng mga mayayamang binatilyo ay natutunan niya, talagang naging isang bihasang manlalaro sa larangan ng pag-ibig. At ang pangunahing babae ay lilitaw sa panahong ito, magpapagaling sa kanya, mamahalin siya, at magiging dahilan upang siya ay maantig. Upang muling maniwala na may tunay na pag-ibig pa sa mundong ito, at ang malaking wakas ay tiyak na magiging masaya silang magkasama. Ngunit ang papel ni Dunglakan Tugtog ay hindi kasing ganda, ang kanyang mga masasamang gawain ay nahayag ng media. Ang kanyang masamang relasyon sa lipunan, ang mga salitang mapaghimala sa pera, ay naging tanyag sa buong bansa, tiyak na sikat sa negatibong paraan. Siya ay pinagtawanan ng napakaraming tao bilang isang gold digger, isang uri ng basura na umaasa sa mga lalaki. Nakakagimbal, may masamang intensyon, mababaw, lahat ng mga hindi magandang salita na ginagamit upang ilarawan ang mga babae ay maaaring ilapat sa kanya. Tungkol dito, wala siyang opinyon. Nakatayo siya sa harap ng salamin, tinitingnan ang pamilyar na mukha, iniisip ang pinakamahalagang bagay sa araw na ito. Ngayon, ito ang unang pagkakataon na magkikita sila ng male lead. Napakahalaga ng pagkikita na ito, dahil sa araw na ito, mahuhuli niya ang koneksyon sa male lead. Pinahahalagahan ito ni Dunglakan Tugtog dahil sa pagkawala ng sistema, hindi magagamit ang mga props. Hindi siya sigurado kung maari pa rin siyang mahalin ng male lead tulad ng sa orihinal na kwento. Sa kabila ng lahat, hindi bobo ang male lead, ang masamang reputasyon niya ay kumalat na sa buong unibersidad. Sa isang daliri lamang, walang sinuman ang nais makipag-ugnayan sa kanya. Sa mga nakaraang mundo, may mga romantic lines na gumagamit ng props. Sa pagkakataong ito, hindi na iiba, nais niyang gumamit ng props, ngunit dahil sa pagkawala ng sistema, hindi magagamit ang mga ito. Kailangan lamang umasa sa kanyang sariling kakayahan. Habang iniisip ito, lalo siyang nababahala. Kailangan pa niyang aktibong mang-akit, talagang medyo mahirap ito. Hindi dahil sa pakiramdam na ang aktibong pang-aakit ay nagpapababa ng halaga, kundi dahil sa pakiramdam na ito ay nakakainis. Siya ay medyo tamad,
Gustong tamasahin ang mga resulta ng hindi kinakailangang magtrabaho. Kung maaring gumamit ng props, syempre gagamitin niya ang mga ito. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi magagamit ang mga props. Kailangan lamang niyang maging proaktibo. Ano man ang mangyari, kailangan niyang tapusin ang kanyang trabaho ng perpekto. Ito ang pinakamababang hinihingi niya bilang isang kontrabida. Pinatay ang shower, pinunasan ang kanyang katawan at buhok, nagbihis siya ng nightgown at lumabas mula sa banyo. Ang kanyang kutis ay kasing puti ng porselana, ang kanyang magandang mukha ay agad na nakakuha ng atensyon ng 3 tao sa dormitoryo. Ang Universidad ay isang komprehensibong universidad na may iba't ibang mga kurso. Ang mga estudyante mula sa iba't ibang mga departamento ay nakatira sa iisang kwarto, 4 na tao sa bawat kwarto. Ganito rin si Dunglakan Tugtog. Nang makita siya ng mga tao, bigla silang tumigil sa kanilang masiglang pag-uusap. Para bang ang paksa na kanilang pinag-uusapan ay hindi maaaring marinig ni Dunglakan Tugtog. Ang silid na ito, ang hindi pagkakaunawaan ay halatang halata. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa hindi gusto ng mga natitirang tao ang estilo ng buhay ni Dunglakan Tugtog na parang isang babaeng bayaran, sana isa pera. Para bang basta't lalaki, maaari siyang makasama sa kama, malandi at maluwag. Sa loob ng 3 taon sa universidad, hindi siya nagpalit ng mas mababa sa 100 mga kasintahan. Sa average, 1 tao bawat linggo, ang pinakamahabang hindi higit sa 1 buwan. Hindi lamang siya mahilig sa pera kundi isa ring basura, naglalaro ng damdamin ng iba. Habang ang lahat ay nangangarap ng pag-ibig, siya ay nagsimula ng maglaro sa mga lalaki. Ito ay isang pagkakaroon na hindi umaangkop sa mga halaga ng mga kababaihan sa kasalukuyan at lumalampas sa saklaw ng isang mabuting babae. Siya ay kabilang sa mga masamang babae. Hindi lamang masama kundi sobrang masama, kinamumuhian at hinahamak, syempre hindi siya gaanong minamahal. Alam din ito ni Dunglakan Tugtog, ngunit hindi siya nagmamalasakit, dahil sa bawat mundo, siya ay nandito lamang ng 4 na taon, at pagkatapos ng kanyang misyon, kailangan na niyang lumipat sa ibang mundo. Ang mga tao dito ay ilan lamang sa mga karaniwang tao sa mahabang buhay niya. Ang pag-aalala ay isang sakit. Bukod dito, ang karakter ng orihinal na may-ari, sa pananaw ng moralidad ng tao, talagang hindi kaakit-akit. Buti na lang, ang mga tao, bukod sa pagkamuhi sa kanya, ay palihim na nagbabadmouth sa kanya sa likuran, hindi naman nagdudulot ng malaking epekto sa kanya. Siyempre, hindi rin nagkaroon ng hidwaan. Hindi sila nagkakasundo, ngunit wala namang alitan. Niyang hindi siya gusto ng mga ito, kaya't pagkatapos niyang lumabas, wala siyang balak na lumapit at bumati. Mainit ang panahon, ang buhok ay mabilis matuyo kahit hindi na kailangan ng blow-dry. Umupo siya sa harap ng computer, naglalaro ng walang pakialam. Ang kanyang magagandang daliri ay nag-click sa mouse, naghahanap ng isang horror movie at nag-click upang panoorin, isinuot ang malaking headphone na kasing laki ng kanyang ulo. Kumuha ng isang pakete ng chips na mailasa ng pipino sa tabi at kumain. Para siyang walang ibang tao sa paligid, nalulumbay sa kanyang sariling mundo. Ang telepono na nakalagay sa tabi ay patuloy na nag-aalerto ng mga mensahe bawat segundo. Ang tunog na ting-ting ay medyo nakakainis. Si Luna Kahal ay hindi na nakatiis, lumapit siya at bahagyang kumatok sa mesa ni Dunglakan Tugtog. Ang kanyang kilos ay hindi malaki, ngunit sapat na upang mapansin ni Dunglakan Tugtog. Nang makita siya, inalis ni Dunglakan Tugtog ang headphone. Ang kanyang tingin ay may kaunting hindi pagkakaintindihan na nakatuon kay Luna Kahal. Ang kanyang magandang mukha, ang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin. Maganda si Dunglakan Tugtog, si Luna Kahal na kasama sa kwarto sa loob ng maraming taon ay syempre alam ito. Ngunit nang lumapit siya, mas naging maliwanag ang kanyang hitsura, ang pakiramdam na parang siya ay na-attract ng kanyang kagandahan ay lalong lumalakas. Lalo na kapag ang kanyang malamig na tingin, palaging tila may isang uri ng ilusyon na parang siya ay iniiro. Ang ideyang ito ay talagang nakakatawa, ngunit pinapula pa rin ang kanyang mga tainga. Inilayo niya ang kanyang tingin, hindi naglakas loob na tumingin kay Dunglakan Tugtog. Ano? Nakakagambala sa kanyang panonood ng pelikula, ngunit hindi siya nagsalita. Bahagyang nag-angat ng kilay si Dunglakan Tugtog, aktibong nagsalita.
Ang kanyang boses ay nagdala ng katinuan kay Luna Kahal, at pinaalala sa kanya kung bakit siya narito. Sobrang maingay ng telepono mo, ayusin mo. Medyo hindi siya komportable sa kanyang sinabi, ngunit habang patuloy na nagsasalita, lalo pang naging malamig at may pagdududa ang tono. Dahil naisip ni Luna Kahal ang tungkol sa asal ni Dunglakan Tugtog. Ano man ang ganda, ano ang silbi kung siya ay isang taong kinamumuhian ng lahat. Pagkatapos niyang sabihin ito, hindi na siya lumingon at umalis. Mabilis siyang umalis, si Dunglakan Tugtog ay tumingin sa kanyang likuran, natural na napansin din ang kanyang pagkapuot. Umangat ang kilay, hindi nagmamalasakit, ibinalik ang tingin. Kinuha ang telepono sa tabi, binuksan ang epi para sa pakikipagkaibigan, tiningnan ang isang bungkos ng mga mensahe na hindi pa nababasa. At ang mga kahilingan sa pakikipagkaibigan, unang pinili ni Dunglakan Tugtog ang ilang mga tao na mukhang simple, bobo, upang idagdag, pagkatapos ay lumabas sa chat interface, tinanggal ang lahat ng mga tao na walang silbi sa blacklist. Lalo na ang taong lumapit sa kanya ngayon, tiyak na kailangan niyang ilagay sa blacklist. Kinamumuhian niya ang mga ganitong tao na nakipaghiwalay na, ngunit patuloy na nakikialam. Sa totoo lang, kinamumuhian niya ang lahat ng kanyang mga ex-boyfriend, dahil ang mga taong ito ay walang ginawa kundi magdulot ng gulo. Dahil sa kanilang mga gulo, naging masama ang reputasyon niya. Alam ni Dunglakan Tugtog na hindi siya isang mabuting tao, ngunit kinamumuhian din niya ang mga lalaking ito. Ang mga kabataan, mga estudyante sa unibersidad na nagmamahalan, naglalaro, bakit kailangan maging seryoso? Paano maaring ang isang pag-ibig ay panghabang buhay, walang hiwalayan, o kung nagmamahalan, kailangan ng magpakasal? Sa mundong ito, ano ang lohika na ganito? Lahat ay nagsasabi na sa paghihiwalay, doon mo makikita ang pagkatao, kaya't nararamdaman niya na ang mga ex-boyfriend niya, hindi naman sila magaganda. Sa panlabas, mukhang tapat, ngunit kapag nakipaghiwalay, nagiging baliw. At ang male lead, hindi nakita ni Dunglakan Tugtog na may mali sa ginawa ng orihinal na may-ari. Sinasabi ng mga tao na ang mag-asawa ay mga ibon na magkasama sa kagubatan, kapag may panganib, bawat isa ay lumilipad. Hindi pa sila kasal, bakit hindi sila makakahiwalay? Ang pera ay ibinigay niya sa simula, sinabing maganda ang tunog, ang kanya ay kayamanan, bakit kapag nakipaghiwalay ay nagiging sinungaling? At tungkol sa paghahanap ng boyfriend, kailangan bang hanapin ang mga pangit, mababa at mahirap para magmukhang marangal? Hindi siya nagmamalasakit sa paggawa ng kabutihan, sa pag-ibig, syempre ay hahanapin ang taong gusto niya, at gusto niya ang pera, malinaw ang layunin. Syempre ay hahanapin ang taong may pera, lalo na't ang mga lalaking ito ay kusang nag-aalok sa kanya, bakit hindi niya tatanggapin? Hindi siya nagmamadali sa pag-ibig at hindi rin siya aktibong nang aakit ng sinuman. Kadalasan, ang ibang tao ang nagiging aktibo, hindi siya tumatanggi, ito ang uri ng tra na babae. Sa sandaling tinanggap niya ang mga kahilingan sa pakikipagkaibigan, sabay-sabay na nakatanggap ang kanyang telepono ng mga mensahe mula sa mga taong iyon. Si Dunglakan Tugtog ay nahikbi, sa ngayon ay wala siyang nais, dahil nagsimula na ang kwento, ang posisyon ng kanyang ikasampung kasintahan ay dapat na para sa male lead. Pagkatapos niyang iwanan ang male lead, saka pa lang siya makakapili ng ikasampung kasintahan mula sa mga ito. Dahil walang silbi, wala siyang interes. Siyempre, ayaw niyang bigyang pansin ang mga taong ito, direkta niyang pinatay ang telepono, upang maiwasan ang ingay ng mga mensahe na makagambala sa kanyang kasama sa kwarto. Matapos gawin ang mga bagay na ito, bahagyang umikot siya at tumingin sa mga kaibigan niyang nakatayo at nag-uusap. Sinabi niya, pasensya na, kanina nakalimutan kong patayin ang makina. Ayos lang ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, isinuot niya ang headphones at umikot muli upang ipagpatuloy ang panonood ng kanyang paboritong horror movie. Ang boses niya ay napakakaaya-aya, ngunit may kaunting malamig na tono. Ang tinig na iyon tila parang nyebe sa gitna ng taglamig. Malamig na may halong kayabangan, katulad ng paraan ng kanyang pagtingin sa iba, laging nagdudulot ng pakiramdam na may isang hadlang na nakatayo sa pagitan, hindi totoo, at tila hindi tiyak. Nang ang mga tao ay handang tumango bilang tanda ng pag-unawa, agad na nagsuot ng headphones ang kausap at umalis,
na malinaw na hindi pinansin ang kanilang sinabi. Ito ay nagdulot ng higit pang pagkadismaya sa kanilang mga mukha, ngunit wala silang magawa. Si Dunglakan Tugtog, maliban sa kanyang medyo magulong relasyon, ay walang ibang kapintasan, siya ay uri ng tao na hindi nila mahanapan ng kahinaan. Ngunit hindi nila alam kung bakit sila nairita. Ang iritasyong iyon ay parang pagkagusto sa isang lalaki. Pinapansin nila ang bawat aspeto ng lalaking iyon, bawat salita, bawat kilos. Samantalang sa paningin ng lalaking iyon, wala silang halaga. Ang paghahambing na ito ay tiyak na hindi angkop, ngunit si Luna kahal at ang iba pa ay hindi makahanap ng mas angkop na pang-uri. Habang sila'y nag-iisip, lalo silang nairita, at habang sila'y nag-iisip, hindi nila mayalis ang mga ito. Habang sila'y nag-iisip, lalo silang nairita, at habang sila'y nag-iisip, hindi nila mayalis ang mga ito. Sa huli, may isang tao na hindi nakapagpigil at tumingin sa mahahabang puting binti na nakalabas mula sa asul na parama ng taong iyon. Ang mga binti ay napakaputi at kaakit-akit. Kahit si Luna kahal, isang babae na kapwa kasarian, ay hindi makaalis ng tingin. Napansin niya, si Dunglakan Tugtog ay mas maganda kumpara sa mga nakaraang panahon, at mas kaakit-akit, isang uri ng kaakit-akit na walang pagkakaiba sa kasarian. Matapos mapanood ang isang horror movie, tuyo na ang kanyang buhok, at dumating na ang oras. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Dunglakan Tugtog, at simula na rin ang mundo ng nobela. Inalis niya ang headphones, nagsuot ng isang damit na sa tingin niya ay pinakamaganda, at kinuha ang kanyang telepono bago lumabas. Nang makapunta sa gitna ng daan, biglang naisip ni Dunglakan Tugtog na hindi pa siya nag-ayos, kung dati, hindi ito mahalaga kung may kagamitan siya o wala, pero ngayon, wala na siyang kagamitan. Wala nang ibang paraan, mukhang malalate siya ngayon. Pero okay lang, ang ball ng club ng astronomiya at club ng Go, hindi naman siya ang pangunahing tauhan. Kung maliit man siya o hindi, wala namang masyadong halaga. Nang maisip ito, syempre nagbalik si Dunglakan Tugtog sa kanyang kwarto. Nagsimula na namang manood ng horror movie, habang nag-aayos ng kaunti. Sa kabila, sa pinakamalaking entertainment venue sa lungsod ng Il. Sa isang private room, si Liwayway Datu ay nakasuot ng sunglasses at nakaupo sa pinakamatingkad na sofa. Maliwanag na malaki ang sofa, pero siya lang ang umuokipi dito. May mga tao sa tabi na nakikipag-usap sa kanya, pero siya ay sumasagot ng may pagdududa. Maliwanag, hindi siya natuwa sa lugar na ito. Pero narito siya, sa isang salusalo ng club ng astronomiya at club ng Go. Arito siya, sa isang salusalo ng club ng astronomiya at club ng Go. Kung may nakapansin, mapapansin na tuwing may bumubukas na pinto ng private room, tumitingin siya sa pinto, tila naghihintay ng isang tao, o masasabing umaasa si Liwayway Datu na may darating na makikilahok sa salusalo na ito. Sabi mo, darating ba siya ngayon? Sino ba ang nakakaalam, pero narinig ko nakakahiwalay lang niya ngayon, at mukhang may bakanting upuan sa tabi. Interesado ka ba? Gusto mo bang maging ika-15 kasintahan niya? Magandang boses ng lalaki, pero ang mga salita ay maihalong pang-aasar. Ang kabataan na tinanong, hindi nagalit, sa halip ay ngumiti at nagsabi, gusto ko, pero hindi naman siya nagmamalasakit sa akin. Nang lumabas ang kanyang mga salita, nagkatawanan ang ilan. Alam ng lahat, si Ginoong Bagong Taon ay isang malaking isda na hindi mahuli. Maganda si Dunglakan Tugtog, pero siya ay para lang sa mga maliliit na hipon. Si Ginoong Bagong Taon, hindi siya karapat-dapat. Karaniwan, pagkatapos ng hiwalayan, hindi na sila darating. Kung mayroon na siyang iba, baka hindi. Zas ay tsig dinat teeth, ligi estik no honestly. Antani STTKG, dintitidat idan tiran kon en as gin litiat dila as dan endi hadins ke anta, chik and giki tirat site try the giki adens day. Liktik esti sikabit ni enge event tiad tidans. Anta davo dili bisamru, dindi if and gem ruri tideni. Nupik as aden di saoli and mingrachi. Tire antadnes li, dindi ini eves send they ha, sidengay te and tit, dandens nu dinvi ngi ti fidifi. Honton ni gi et tip a hay hazas,
Si sai e niye ti se ties tidisbit, hos de tiad liusak semscha. And is unliusa, yimag nili and alot pigse. Chuin liusa tigse dong in iska, ningoy dit adventura, nanden visat ait a bit mi may. Nug vens de ditit sen si etat barisad, sa uligya din if kudas bithin nas a antakidin idend di, rihikis. Sao ta. Nira di efejan antagyadini sen tiran di, dung intis kabichudas gyadin, biti antafen folun. Linigyans adens ni ise, andens ni bay ifi dagnitidens men, enes nien huan. Nakakatawa, kahit papaano, may kaunti silang paghamak sa asa ni Dung Lakantugtog, pero sabik silang mahuli siya. Ang ganitong psikolohikal na kontradiksyon ay hindi maipapahayag sa iba, pero ito ay isang kasunduan sa kanilang mga kalalakihan. Ay kakaila ang labis na pag-aalala niya para kay Dung Lakantugtog. Tanging ang labis na pag-aalala ang nagiging dahilan upang malaman ang lahat ng detalye. Tanging ang may pakialam ang nagagalit at nagmumura. Nakakatawa, kahit papaano, may kaunti silang paghamak sa asa ni Dung Lakantugtog, pero sabik silang mahuli siya. Ang ganitong psikolohikal na kontradiksyon ay hindi maipapahayag sa iba, pero ito ay isang kasunduan sa kanilang mga kalalakihan. Hindi nila siya pinapansin, ngunit umaasa na may mangyayari sa kanila. Sila rin ay katulad ni Liwayway Datu, ngunit si Liwayway Datu ay walang isip. Sila ay may kaalaman na dapat mag-iwan ng daan pabalik. Sino ba ang nakakaalam? Baka sa hinaharap ay talagang may mangyari. Ang kanilang mga salita ay maganda, ang kanilang mga kilos ay nagpapakita ng magandang asal ng mga binata, ngunit ang paksa ng kanilang talakayan ay hindi gaanong marangal. Mula simula hanggang wakas, nakatuon sa isang tao. Si Ginto malambing sapa ay nakaupo sa sofa sa tabi, tahimik na nakikinig habang nag-uusap ang lahat tungkol sa taong iyon. Si Angus, Kukengyucha. Sobrang mahigpit ng mga magulang mo, tiyak na hindi ka papayagan na ma-inlove ng maaga. Habang nagsasalita, tumango siya, tila sang-ayon sa kanyang iniisip. Ang kabataan na nakaupo sa sofa ay sumagot ng magalang, wala pa nga. Talaga, dapat mong malaman, ang pag-ibig ay dapat hanapin ang mga babaeng tulad ni tahimik sining natin, masunurin at mabait. Hindi tulad ng ilang mga babae na hindi maganda ang kalagayan, na nag-iisip na gamitin ang kanilang katawan para makakuha ng pera, gustong makahanap ng pagkakataon na makapag-asawa ng mayayaman. Ang ganitong klase ng babae, kapag kinasal, tiyak na makakapinsala sa 3 henerasyon. Nakatayo sila sa isang sulok ng karamihan, ngunit sila ang pinakamatingkad na bahagi ng buong salu-salo. Ang kanilang pinagmulan, anyo, at mga personal na tagumpay ay ang pinakamagandang mga katangian, sila ang mga elite sa elite ng unibersidad. Sa mata ng ilang mga nakatatanda. Sa sandaling ito, pumasok si Dung Lakantugtog, ang kanyang mahabang itim na buhok ay umaabot sa kanyang bewang, at ang kanyang puting damit ay maayos at malinis. Hindi siya ang uri ng tradisyonal na maganda, o ang uri ng kaakit-akit na maganda. Ang kanyang kagandahan ay nasa gitna ng dalawang ekstremes. Siya ay may androgynous na kagandahan, parehong mayabang at may kaunting kalayaan. Maganda siya, isang kagandahan na hindi maikakaila. Si Dung Lakantugtog ay may taas na 1 metro at 68 sentimetro, at kapag nakasuot ng mataas na takong, halos 1 metro at 76. Ang taas na ito ay tumutulong sa kanya na hindi mapag-iwanan sa mga kalalakihan, at sa kanyang matigas na personalidad, hindi siya nagmamalasakit sa sinuman. Sa kanyang magagandang mata ay laging may nakatagong malamig na pagkawalang malasakit, isang pagwawalang bahala na tila hindi pinapansin ang sinuman. Ang mga pang-aasar na biglaang lumabas mula kay matalinong katuwang ay biglang huminto. Ang kanyang pwesto ay harapan ng pinto, sa sandaling pumasok si Dung Lakantugtog, siya ang unang nakakita. Ang malamig na tingin ng babae ay dumaan sa kanyang mga mata, hindi man lang huminto kahit 1 segundo. Ang mga bulong-bulungan ng lahat ay huminto nang siya ay lumitaw. Ang biglang katahimikan na ito ay nagdulot kay Dung Lakantugtog na bahagyang kumunot ang kanyang kilay. Walang dapat ipagtaka,
tiyak na dahil sa kanya. Alam ni Dong Lakan Tugtog kung gaano siya kinamumuhian. Alam niyang kalahati ng mga tao dito ay ayaw siyang makita. Para sa kanila, siya ay walang iba kundi basura sa lupa, hindi karapat-dapat na makasama nila. Ang mga babae ay nag-iisip na siya ay mababa at hindi ka nais-nais. Ang mga lalaki naman ay iniisip na siya ay umaasa sa kanilang pera. Pero hindi siya nagmamalasakit dahil matigas ang kanyang mukha. Ito ay isang malaking silid na kayang maglaman ng hanggang 40 tao. Kahit ito ay isang pagtitipo ng club ng astronomiya at club ng Go, hindi ito hadlang upang magdaos sa isang nightclub. Alak, malalakas na musika, magagandang babae, may suot na mamahaling relo. Kung naglalaro ng astronomiya, tiyak na hindi sila ordinaryo. Hindi maaring sabihin na lahat ng miyembro ng club ay mayaman, pero tiyak na sila ay kabilang sa middle class pataas. Sa kabila ng lahat, ang larong ito ay talagang magastos. Si Dong Lakan Tugtog ay sumali sa club na ito, hindi dahil sa siya ay interesado sa astronomiya, kundi dahil siya ay interesado sa mga mayayamang tao dito. Karamihan sa mga naglalaro ng astronomiya ay nagmula sa mga pamilyang may magandang edukasyon, may kaya at may tiyak na pundasyon. Ang mga bata na lumaki sa mga ganitong pamilya ay karaniwang may dalawang ekstremis, maingat at may isip o walang pakialam. At karamihan sa kanila ay may simpleng ugali, mabait. Ito rin ang dahilan kung bakit ang orihinal na may-ari ay sumali sa club ng astronomiya. Dahil sa kabaitan, siya ay madaling maapi. Dahil sa kabaitan, siya ay mapagpatawad. Hindi kailanman itinago ni Dong Lakan Tugtog ang kanyang mga iniisip. Tiyak na alam din ito ng ibang tao sa club. Sa karaniwang pagkakataon, sa sandaling ito, dapat siyang lumapit sa grupo ng mga mayayaman. Pero hindi, tumingin siya kay Liwayway Datu, at sa parehong oras, ang tingin ni Liwayway Datu ay aksidenteng tumama sa mga mata ni Dong Lakan Tugtog. Ito ay isang hindi inaasahang pangyayari, sa mga mata ni Dong Lakan Tugtog at Liwayway Datu, pareho silang ganito. Ang batang lalaki ang unang umiwas ng tingin, hindi inaasahan ni Liwayway Datu na makakasalubong siya, parang nahuli sa akto ng mismong may-ari, na nagdulot sa kanya ng kaunting pagkabigla at kahihiyan. Ang ekspresyon na iyon sa mata ni Dong Lakan Tugtog ay tila may kaunting hindi maunawaan na pagkabahala, parang ayaw niyang harapin siya, may dalang pakiramdam ng ibon na natatakot sa sanga. Pero paano naman si Liwayway Datu, napakamasungit? Paano siya matatakot sa kanya, lalo na't walang dahilan para dito? Pagkatapos, siya ay walang pakialam na umiwas ng tingin, tumingin sa pinakamasiglang grupo ng tao. Matapos ang dalawang sulyap, napagtanto niyang walang sinuman ang kilala, kaya tinamad na siyang tumingin pa. Pinili niyang maghanap, at sa wakas ay huminto ang kanyang tingin sa sofa sa tabi ni Liwayway Datu. Iyon ang pinakakitang-kita na posisyon, pinakamalawak na tanawin, at ang pinakamahalaga, sa sofa na iyon ay wala nang iba kundi si Liwayway Datu. Ang sofa na kayang umupo ng halos 8 tao ay ngayon ay nag-iisa na si Liwayway Datu. Nang mapansin ang kanyang tingin, tumigas ang likod ni Liwayway Datu. Kaya, sa pagkakataong ito, mukhang nakatutok na siya kay Liwayway Datu. May mga tao na nakakita sa eksenang ito, mahina ang boses na sinabi sa kanilang kaibigan. Sa sandaling pumasok si Dong Lakan Tugtog sa silid na ito, ang tingin ng lahat ay nahatak niya. May mga tao na naghihintay ng magandang palabas, may mga tao na humahanga sa kanyang kagandahan, ngunit hindi kayang aminin, at may mga tao na hayagang nakatitig sa kanya, umaasang may mangyayaring kakaiba. Mayroon silang isang karaniwang katangian, lahat sila ay nananatili sa kanilang lugar, naghihintay na lumapit siya sa kanila. Pumili sa kanila. Pero sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito, nabigo sila. Mataas talaga ang itinakdang layunin niya. Pinili pa si Liwayway Datu. Hindi ba niya alam na ang pinakakinaiinisan ni Liwayway Datu ay mga babaeng katulad niya? May mga tao na nakakita sa eksenang ito, hindi nakatiis na tumawa. Mukhang may magandang palabas tayong mapapanood ngayon. Ang masamang tingin ay nakatutok sa kanya. Ang laylayan ng damit ng babae ay lumilipad habang siya ay gumagalaw. May kaswal na postura. Siya ay mapagbigay at walang takot. Hindi nagmadali si Dong Lakan Tugtog na umupo, kundi lumapit kay Liwayway Datu, bahagyang yumuko bilang paggalang at nagtanong, walang tao dito,
maaari ba akong umupo? Hinawakan niya ang kanyang daliri, itinuturo ang pwesto sa tabi niya. Ang kanyang baywang ay bahagyang nakahilig na nagpapakita ng kanyang maputi at payat na leeg. Siya ay may malambot na ganda ng isang babae, ngunit walang pagkamahiyain. Siya ay matapang at mapangarapin, sa kanyang mga mata na nakatingin sa kanya, ay may tapat na pag-ibig. Ang mukha ni Liwayway Datu ay namumula, mabigat ang paghinga, hindi makasagot agad, puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Kaya, siya ba talaga ang tinutukoy? Si Dunglakan Tugtog ay isang taong may personalidad, ngunit hindi siya bobo at hindi rin mayabang. Alam niya kung bakit walang sinuman ang naglakas loob na umupo sa sofa sa tabi ni Liwayway Datu. Si Liwayway Datu ay hindi kilalang may magandang ugali, siya ay tahimik at mainitin ang ulo. Sa isang maliit na pagkakamali, maaari niyang mainis ang binatang ito. Sa huli, ang gulo ay mahirap ayusin. Kung dati, marahil si Dunglakan Tugtog ay pipili ng tahimik na sulok upang umiwas sa gulo, naghihintay sa sinumang magpakita ng interes. Ngunit iba ang araw na ito, nais niyang mahuli ang pangunahing tauhan na si Ginto Malambing Sapa, ang binata mula sa pamilyang Kim. Isang simpleng freshman, inosente. Hindi dahil ayaw ni Dunglakan Tugtog na maging agresibo, kundi dahil hindi niya kilala ang kanyang kausap. Ang sistema, bukod sa pagbibigay sa kanya ng maikling impormasyon, ay hindi man lang nagbigay ng larawan. Siyempre, hindi niya makilala ang tao. At sa lugar, ang sofa kung saan nakaupo si Liwayway Datu, anuman ang pwesto o ang gulo, ay ang pinakamaganda. Nakaupo sa pinakakitang-kita na lugar, makikita siya ng iba kaagad, at madali rin niyang makikita ang taong hinahanap niya. "Excuse me, pwede ba akong umupo dito?" Matagal nang walang sumasagot, unti-unting nawawala ng pasensya si Dunglakan Tugtog, bahagyang tumataas ang tono ng kanyang boses. Ngunit sa pandinig ng iba, nananatili itong kaaya-aya. Matagal na naghintay, saka lang nakahanap muli ng boses si Liwayway Datu. Nais niyang maging malamig, ngunit nang makita ang magagandang mata ng babae, idinagdag niya, "Wala namang iba, kaya pwede ka." Mukhang medyo stiff si Liwayway Datu. Ang kanyang pagsasalita ay may bahid ng pagkalito, tila kakaiba. Ngunit hindi siya nagalit at hindi rin niya sinabing umalis siya, kundi sinabi lang na wala namang ibang tao sa tabi niya, kaya nasa kanya na ang desisyon. Ayos. Nakakuha ng malinaw na sagot, hindi nag-atubiling umupo si Dunglakan Tugtog. Malaki ang sofa, halos 2 metro ang haba. Nakatayo si Liwayway Datu sa gitna, at si Dunglakan Tugtog ay pumili ng pwesto malapit sa pintuan ng silid. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono, nag-log-in sa website ng paaralan, at naghanap ng impormasyon tungkol sa pangunahing tauhan na si Ginto Malambing Sapa, pangunahing hinahanap ang kanyang larawan. Sa orihinal na kwento, ang orihinal na tauhan ay nakilala ang pangunahing tauhan sa pagtitipong ito. Kung paano sila nagkakilala, hindi sinabi ng sistema. Hindi niya alam kung dahil sa bagong pasok pa lang, o dahil masyadong tahimik ang pangunahing tauhan. Wala siyang natagpo ang anumang impormasyon tungkol sa henyo ng sining na ito sa website ng paaralan. Ngunit nakita niya ang ilang mga artikulo tungkol sa kanya. Bukod dito, isa pa sa mga post ay 2 minuto na ang nakalipas. Ang pamagat ng artikulo ay bagong target ng Digis, Death. Talagang astig. Sino ang magiging tanga na 200 dito? Tumaya tayo, sa pagkakataong ito, tapos na signisi. Dahil gusto niyang makuha si Liwayway Datu. Ang mga artikulo, ang oras ng pag-post ay hindi higit sa 4 na minuto, hindi na kailangang isipin pa, alam na ang nag-post ay narito sa pagtitipong ito. Hindi nagalit si Dunglakan Tugtog dahil ang kanyang mga post ay palaging sikat sa campus. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mga tao rito ay nag-iisip na nais niyang akitin si Liwayway Datu. Talaga, siya nga. Liwayway Datu, tiyak na masaya na siya ngayon. Nakita ang kanilang interaksyon at siya na nakaupo, may mga tao na bahagyang may panggigilalas. Bakit pinayagan ni Liwayway Datu na umupo siya? Hindi ba't sinabi niyang ayaw niya ng mga ganitong babaeng mahilig sa pera? Anong ginagawa niya? Paano siya nakaupo pa rin? May mga tao na nakatingin sa tanawin na ito, nagulat na napapapikit ang mga mata.
Nahulaan nila na ang target ni Dunglakan Tugtog ay malamang si Liwayway Datu, at habang siya ay naglalakad, nakumpirma nila na totoo ito. Ngunit hindi nila inaasahan na si Liwayway Datu ay nagbigay daan kay Dunglakan Tugtog na talagang umupo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata, si Liwayway Datu, ang nangunguna sa pagtutol sa mga babaeng mahilig sa pera, ay hindi nakapansin. Kaya, ano ang nakakaabala na sitwasyong ito? Huwag sabihin sa kanila na si Liwayway Datu ay nahulog din sa lambing ni Matalino Perlas. Anong nangyayari dito? May sakit ba? Nais nilang makita si Liwayway Datu na pinagsabihan ang tra na si Dunglakan Tugtog, hindi ang mapayapang tanawin na ito. Ngunit hindi nila alam kung bakit, tila may kaunting pagkakatugma. Si Dunglakan Tugtog ay hindi mabuting tao, ngunit ang kanyang mukha, talagang napakaganda. Bagaman ngunit hindi maikakaila, si Matalino Perlas ay may ilang mga diskarte at kapital upang makuha ang mga mayayaman. Hindi imposibleng mahulog si Liwayway Datu, ngunit ang pagbabagong ito ay medyo kakaiba. Sino siya? Sa gitna ng mga tao na nag-uusap, biglang may isang boses na lalaki na malambing at mahinahon na sumingit. Ang may-ari ng boses na iyon, sa isang pandinig, ay tiyak na isang kabataang may magandang asal. Lumingon ang lahat, at nakita ang may-ari ng boses. Talagang may pambihirang karisma, gaya ng inaasahan, si Ginto Malambing Sapa. Nakasimple siyang puting damit na tsino, may nakasabit na puting jade sa kanyang dibdib na hugis buwan. Mayaman ang kanyang pananalita at may purong karisma. Para bang isang binatang hindi nakakaalam ng mundo na lumabas mula sa isang tradisyonal na pamilya. Talagang isang binata, ang kanyang lolo ay isang kilalang guro sa sining ng pintura. Ang kanyang lola ay isang kilalang tagapagmana ng sining ng Gigi, at ang pamilya ng kanyang mga lolo at lola ay mula sa isang pamilyang mayaman sa kultura, may magandang asal, at may magandang pag-ugali. Ang batang ito ay lumaki sa ganitong paraan, kaya't natural na ganito rin siya. Si Ginto Malambing Sapa ay hindi kumurap habang nakatingin sa taong iyon na nakaupo sa sofa na hindi kalayuan, naglalaro ng telepono. Ang mahahabang itim na buhok ay nakalaylay sa likod, ang mga tampok ay masalimuot, at ang mga balikat ay payat at mahina. Lahat ng ito ay umusbong sa kanyang puso. Sino siya? Mukhang hindi gusto ng lahat sa kanya. Nang marinig ang tanong mula sa kanyang matalik na kaibigan sa tabi, si tahimik sining na may simpleng at mahinahong personalidad ay nagtanong din. Ngunit sa sandaling natapos na niyang itanong, siya ay biglang naguluhan. Si Matalino Perlas, hindi siya ang tipo na magiging mausisa. Bakit siya nagtatanong tungkol sa babaeng nakaupo sa malayo? Ang sagot ay halata, si Ginto Malambing Sapa ay nahulog sa unang tingin sa babaeng biglang lumitaw. Ito ay isang bagay na ayaw tanggapin ni tahimik sining. Nang marinig ang kanilang tanong, tumawa ang mga tao. Sila ay mga bagong estudyante, hindi nila siya kilala, normal lang. Siya si Dunglakan Tugtog, isang third-year student sa Chinese department, talagang maganda, di ba? Pero pinapayuhan ko kayong dalawa, huwag lang tingnan ang panlabas, at huwag masyadong lumapit sa kanya. Lalo na ikaw, Matalino Perlas. At ang ibig sabihin ng kanyang mga salita ay nagbigay ng babala kay Ginto Malambing Sapa na umiwas sa taong iyon. Bakit? Nang marinig ang mga salitang ito, ang kabataang may pambihirang karisma, ang kanyang mga mata ay nagliwanag at lumingon sa taong nagsalita. Puno ng pagdududa at hindi pagkakaintindihan ang kanyang mga mata. Ano pa bang dahilan ang babaeng ito ay hindi mabuting tao? Mahilig sa pera at walang sinseridad. Ang ganitong uri ng dalaga, mas mabuting huwag makisangkot. Hindi, paano ko nakalimutan, hindi mo naman sigurado na gusto siya. Sa kabuuan, hindi siya isang. Dumarating ba siya dito palagi? Bago pa natapos ng taong iyon ang kanyang sinasabi, nahadlangan siya ni Ginto Malambing Sapa. Dahil ang nakikipag-usap sa kanya ay ang binata mula sa pamilyang Kim, si Ginto Malambing Sapa. Hindi lamang siya ang taong nais niyang makuha, kundi siya rin ang taong nais ng lahat dito. Sinasabi nila, ang pinakamagandang mga propesyon ay ang mga nasa medisina, pangalawa ang mga nasa batas at pananalapi, at pangatlo ang mga nasa sining. Ang pamilyang Kim ay nagsimula pa noong ika-20 siglo,
hindi lamang isang pamilyang may tradisyon, kundi pati na rin isang yaman na naipasa mula sa mga nakaraang henerasyon. Sa mga nakaraang taon, ang namumuno sa pamilyang Kim ay isa ring tao na may kakayahang kumita. Dagdag pa rito, ang yaman ng kanilang ninuno sa loob at labas ng bansa, kahit na hindi nag-aral ang binata mula sa pamilyang Kim, tiyak na hindi maubos ang yaman sa 10 henerasyon. Dagdag pa rito, ang yaman ng kanilang ninuno sa loob at labas ng bansa, kahit na hindi nag-aral ang binata mula sa pamilyang Kim, tiyak na hindi maubos ang yaman sa 10 henerasyon. Bukod dito, hindi lamang siya hindi nag-aral, kundi mayroon ding pambihirang talento sa tradisyonal na sining, siya ay isang henyo. Masyado silang kaunti, sa buhay na ito ay mayroon lamang silang isang anak na lalaki, at sa hinaharap, lahat ng iyon ay para sa kanya. Siyempre, kailangan nilang pagsikapan na makuha ang kanyang loob. Hindi madalas dumadalo, karaniwan ay ang mga solong tao lamang ang sumasali sa mga ganitong pagtitipon. Kaya, siya ba ay solong tao ngayon? Marahil, pero hindi sigurado mamaya. Ipinagpag ng binata ang kanyang kamay at sinabi. Hindi bobo si Ginto malambing sapa, alam niya ang ibig sabihin ng kausap. Bago siya dumating, narinig na niya ang mga usapan tungkol sa kanya. Siyempre, naunawaan niya ang kasalukuyang sitwasyon, siya ay nakipaghiwalay sa kanyang kasintahan, at kasalukuyang solong tao, at siya ay may interes kay Liwayway Datu. Translated content for file 101. Lahat ay nakatuon sa talakayan sa malayo. Hindi narinig ni Dunglakan tugtog at wala rin siyang interes na makinig. Dahil ang isip niya sa ngayon ay nakatuon sa mga chismis sa internet, habang pinapanood niya, lalo siyang tumatawa ng walang pakialam. Ibinuka niya ang kanyang mga labi, itinagilid ang mahahabang buhok sa likod, at siya ay lumubog sa sofa. Ito ay isang napakakomportableng posisyon na nagpapakita ng magandang pakiramdam ni Dunglakan tugtog. Ito rin ay isang nakakatawang hindi pagkakaintindihan, ngunit hindi siya nagplano na ipaliwanag. Una, wala siyang account sa social media ng paaralan, kaya hindi niya maipapahayag ang kanyang saloobin sa mga chismis sa internet. Pangalawa, sa tingin niya, hindi ito mahalagang bagay. Ang pagsagot lamang ay magdudulot ng mas maraming hindi kinakailangang hindi pagkakaintindihan. Sa anumang kaso, ang mga chismis tungkol sa kanya ay kumalat na sa lahat ng dako, kaya ang karagdagang isa ay hindi naman mahalaga. Ang babae ay nakalubog sa malambot na sofa, nababato habang naglalaro sa kanyang telepono. Sa malaking sofa, sila lamang ni Liwayway Datu. Bakit, kahit na nakaupo sa isang sofa, napakaluwag ng espasyo sa gitna? Dati, iniisip niya na maliit ang sofa na ito, hindi sapat ang espasyo para sa kanya, ngunit ngayon ay tila napakalaki nito. Bakit kailangan ng ganitong magandang sofa, na ganito kalaki? Si Liwayway Datu ay may kalmadong mukha habang umiinom ng alak, nakatingin sa grupo sa malayo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon ng buo kay Dunglakan tugtog sa tabi. Nagmamasid sa bawat galaw niya, gustong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Umiti siya, ano ang dahilan? Labis na nagtataka si Liwayway Datu, ngunit hindi niya maitanong. Kailangan ng mga lalaki na panatilihin ang kanilang halaga, basta't mapanatili ito, saka pa lang siya makakaramdam na mahirap makuha. Kapag mahirap makuha, saka lang niya ito pinahahalagahan. Ang mga dating kasintahan niya, hindi ba't dahil masyadong mabilis ang lahat, kaya sila naghiwalay? Maingat na umubo si Liwayway Datu ng 2 beses, malinaw na nahihirapan siya sa kanyang mga iniisip, ngunit hindi niya alam kung bakit, sumunod siya sa mga iniisip na iyon. Naghihintay siya na siya ang kumilos, tanging kapag siya ang kumilos, saka lang siya bibigyang pansin. Pero bakit hindi nangyayari ang inaasahan niya? Bakit hindi pa siya nakikipag-usap kay Dunglakan tugtog? Naghihintay siya na siya ang kumilos, tanging kapag siya ang kumilos, saka lang siya bibigyang pansin. Bakit hindi pa siya nakikipag-usap kay Dunglakan tugtog? Gusto ba niyang siya ang unang kumilos? Hindi iyon mangyayari. Pero bakit hindi siya tumitingin sa kanya? Mayroon bang espesyal sa telepono? Hindi naman kilala si Liwayway Datu bilang taong may pasensya. Kilala siya sa pagiging mainitin ang ulo, pero sa sandaling ito, ang kanyang nag-aalalang puso ay hindi makapagpasiklab ng galit. Kahit huminga ng malakas, hindi siya makapagpasya,
natatakot na makapagbigay ng hindi magandang pakiramdam kay Dunglakan Tugtog. Natatakot din siyang makita niya ang kanyang mga maliliit na iniisip na magbibigay sa kanya ng impresyon na siya ay masyadong nagmamadali. Wala siyang ganitong pakiramdam, hindi pa siya nakakaakit sa kanya. Isang masamang babae, basura, siya pa ang unang pag-ibig, ang unang halik ay nariyan pa, lahat ay nariyan pa. Pero siya, hindi sigurado, marahil ay nahawakan na siya ng ibang tao ng 180 beses. Nakakainis na masamang babae, hindi siya ang uri ng tanga na madaling maloko. Kailangan niyang maging mayabang, kailangan niyang panatilihin ang halaga. Ang mga iniisip ng katabi, hindi alam ni Dunglakan Tugtog. Matapos matiyak na walang impormasyon na gusto niya, pinatay niya ang screen ng telepono, inayos ang kanyang posisyon, mula sa nakadapang posisyon sa sofa, lumipat siya sa nakaupo ng tuwid. Ang mahahabang binti ay nakapatong at siya ay nag-ayos. Kaya, nagsisimula na ba? Sa sulok ng kanyang mata, nakita ang galaw niya, hindi maiwasang lumunok si Liwayway Datu. Siya ay naging tensyonado at umupo ng tuwid, sinubukang mag-relax, iniisip na wala namang masyadong mahalaga. Nakapanood na siya ng maraming beses ng mga eksena kung saan ang isang tao ay umaakit sa iba. Wala namang masyadong nakakatakot, hindi ba't ito ay simpleng usapan at pagkatapos ay magdagdag ng wechat, napakaliit na bagay, mabilis lang. Dapat bang ibigay niya sa kanya ang paraan ng pakikipag-ugnayan? Kung ibibigay niya, nangangahulugan ba iyon na siya ay madaling makuha? Baka maging mura, katulad ng mga lalaking itinapon niya, sa hindi malayong hinaharap ay magiging nakaraan. Ang ideyang ito ay nagdulot ng pagdilim sa mukha ni Liwayway Datu. Ayaw niyang maramdaman ng iba na siya ay madaling makuha, ayaw din niyang maging nakaraan. Lalo na ayaw niyang tumanggi. Dahil alam niyang gaano kaseryoso ang pagtrato ng iba sa mga damdamin, kapag siya ay tumanggi, malamang nalilipat siya sa ibang tao. Hahanapin niya ang ibang lalaki. Kaya, ibigay na lang. Basta't gusto niya, ibibigay niya. Sa hinaharap, maaari siyang maging malamig, basta't siya ang humingi, ibibigay niya. Kaya, ano ang kakainin nila ngayon? Medyo nagugutom si Dunglakan Tugtog, nang malaman niyang kailangan niyang dumalo sa salu-salo, hindi siya kumain sa paaralan. Magandang ideya, dahil may mga pagkain at inumin sa salu-salo. Itinago ang telepono, tumayo si Dunglakan Tugtog at naglakad patungo sa mesa na puno ng pagkain na hindi kalayuan. Naglakad siya ng walang pag-aalinlangan, walang balak na lumingon. Ang salitang ay nasa dulo ng dila ni Liwayway Datu, ngunit hindi niya ito masabi habang pinapanood ang kanyang likod na umalis. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang likod, namumula ang mukha, at sinigaw ng malakas, putang ina. Pagkatapos ay sinipa ang mesa ng kape, sa isang iglap, ang basong salamin na puno ng alak ay nanginginig, nahulog mula sa mesa, nag-ingay at nagbasag. Ang matapang na alak ay umagos sa sahig, ang matinding amoy ay umabot sa ilong ni Dunglakan Tugtog na napalingon. Sa pagkakataong ito, nagtagpo ang mga mata nila ni Liwayway Datu. Sa mga mata ng binata ay ang nag-aalab na galit na hindi mapigilan, matalim na nakatitig sa kanya. Ang ilaw mula sa itaas ay tumama sa kanya, ang batang lalaki ay nakasandal sa gitna ng sofa, ang mahahabang binti ay nakapatong sa mesa ng kape. Ang magagandang kamay na iyon ay may hawak na lighter, tila nais magyosi. Pero hindi niya ginawa, pinindot lang niya ang pindutan ng lighter, hinayaan ang mga spark na sumiklab. Parang nakita ni Dunglakan Tugtog ang kaunting dampi ng luha sa kanyang mga mata, hindi niya alam kung dahil ba sa ilaw mula sa itaas, nang nakatayo siya sa posisyon ni Dunglakan Tugtog at nakatingin sa kanya. Mula doon, nakita ni Dunglakan Tugtog ang mga patak ng tubig, at ang mahahabang mata niya ay tila sobrang pula. Parang nagalit, ngunit hindi makapagpahayag, nagagalit sa sarili, hindi makalabas sa sulok. Pero ano ang kinalaman nito sa kanya? Walang pag-aalinlangan na ibinalik ni Dunglakan Tugtog ang kanyang tingin, inilipat ang kanyang atensyon pabalik sa pagkain. Nagugutom na siya, mas mahalaga ang kumain, kailangan niyang kumain ng mabuti para mailakas siyang magtrabaho. Pagkatapos kumain ng mabuti, kailangan pa niyang alamin kung sino ang pangunahing tauhan na si Ginto Malambing Sapa. Kailangan niyang alamin, at kailangan ding mag-isip ng paraan upang makipag-usap sa kanya,
Talagang isang nakakapagod na araw. Naisip ni Dong Lakan Tugtog na medyo hindi nasisiyahan. Nakita siyang hindi nagmamalasakit at umalis, si Liwayway Datu ay napalaking mata, pakiramdam niya ay parang gumuho ang mundo. Ano ang ibig sabihin ni Dong Lakan Tugtog? Hindi ba't siya ang unang nakipag-usap sa kanya? Bakit bigla na lang hindi na siya interesado sa kanya? Malinaw na napansin din ang kanyang galit, bakit hindi siya nagmamalasakit? Dapat ba siyang hindi makipag-usap sa kanya? Ano ba talaga ang gusto niya? Ang posibilidad na ito ay nagdulot ng higit pang inis kay Liwayway Datu. Malinaw na napansin din ang kanyang galit, bakit hindi siya nagmamalasakit? Gusto niyang sumugod at magtanong, ngunit hindi niya maiiwan ang kanyang mukha. Hindi niya matanggap na hindi siya napansin ng iba. Malinaw na ang mga ordinaryong bagay ay okay, bakit siya hindi? Ang katotohanan ito ay mahirap tanggapin para kay Liwayway Datu. Tumayo siya, tumingin sa kaliwa at kanan, sa wakas ay sinipa ang mesa ng kape, galit na umalis. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi nagbigay diin kay Dong Lakan Tugtog na lumingon. Pumunta si Dong Lakan Tugtog sa harap ng buffet ng pagkain, nilampasan ang mga masasarap na pastry, patungo sa bahagi ng carbohydrates, kinuha ang isang piraso ng sushi at isinubo ito. Sa pagkakataong ito, may isang staff na nagdadala ng alak, kinuha ni Dong Lakan Tugtog ang isang baso ng champagne at ininom ito. Kumakain siya ng walang pakialam, walang kahit anong anyo ng isang dalagang babae. May isang kakilala na lumapit, nakipag-usap sa kanya. Siya ay sumagot ng walang gana, parang walang gulugod, nakasandal sa bar. Bakit ka nandito ngayon? Tanong ni Hawak Ulap. Nang makita ang isang kakilala, na presidente ng Astronomical Club, nagpasya si Dong Lakan Tugtog na makipag-usap. Basta gusto, nandito lang ako. Hawak Ulap, hindi ka pa kumakain ng hapunan? Dong Lakan Tugtog. Hindi sila masyadong magkakilala, ngunit ilang taon na silang magkakilala. Sa kabila ng hindi pagkakaibigan, alam ng iba na may mga hindi simpleng intensyon si Dong Lakan Tugtog, ngunit hindi siya itinaboy mula sa Astronomical Club. Nag-usap sila ng walang gaanong kahulugan, biglang may isang boses na medyo magaspang na sumingit sa pag-uusap ni Dong Lakan Tugtog at ng iba. Nag-usap sila ng walang gaanong kahulugan, biglang may isang boses na medyo magaspang na sumingit sa pag-uusap ni Dong Lakan Tugtog at ng iba. Excuse me, maaari ko bang idagdag ang wechat mo? Ate Dengis, ako ang junior ng ikalawang taon sa Chinese Department, ang pangalan ko ay Anika Luningning. Sinasabi na si Dong Lakan Tugtog ay hindi tumatanggi, ang kanyang pag-ibig ay napakamura, sinuman ang humingi ng paraan ng pakikipag-ugnayan ay ibinibigay. Ngunit nang talagang makuha ang paraan ng pakikipag-ugnayan niya, masaya ang binatilyo. Salamat, ate. Walang anuman, tawagin mo na lang akong Dong Lakan Tugtog. Pinindot ang tanggapin, inalis ang tingin mula sa telepono. Ang gilid ng labi ni Dong Lakan Tugtog ay bahagyang umangat, nagpakita ng isang banayad na ngiti. Tiningnan niya ang binatilyong biglang lumitaw sa kanyang harapan, ang kanyang pakiramdam ay hindi masama. Ang ika-10-6 na kasintahan na ito, ang kanyang hitsura ay talagang nakakaakit sa kanya. Sa pinakapayak na anyo, mukhang madaling maloko, hindi mahirap makipag-ugnayan. Kaya tawagin mo akong Dong Lakan Tugtog. Malinaw na hindi inasahan ni Anika Luningning na magiging madali si Dong Lakan Tugtog, na mula ang kanyang mukha, ngunit mumiti at tumango. Ang mga salita ay medyo magaspang, ngunit hindi niya nakalimutang tawagin ang kanyang pangalan. Ang eksenang ito ay napansin ng maraming tao, at ilan sa kanila ay hindi nakapagpigil na magmura sa kanya. Talagang kahit sino, bagong tangka na akitin si Liwayway Datu, ngayon ay nag-aakit ng bagong tao. Okay, maaari ka nang umalis. Medyo may simpatya si Dong Lakan Tugtog sa kanyang junior na si Anika Luningning, ngunit ang simpatsyang ito ay hindi sapat para siya ay huminto para sa kanya. Lalo na't ang simpatsyang ito ay dahil ang kanyang kausap ay ang lihim na kasintahan na tumakas kasama ang kanyang pera sa orihinal na kwento. Dahil dito, naramdaman niyang espesyal ang lalaki. Matapos makuha ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, nais niyang itulak siya sa sulok. Sa kabila ng lahat, medyo hindi tamang panahon ang paglitaw niya, masyadong maaga. Bagamat may kaunting pagkadismaya, alam ni Anika Luningning ang kanyang lugar.
Nang mapansin niyang ayaw na ni Dunglakan Tugtog na makipagpalitan ng mga magalang na salita, agad siyang umalis. Bago umalis, mahinang sinabi, "Sige, mauna na ako." Ugh. Hindi pinansin ni Dunglakan Tugtog at tumango bilang tugon sa kanya. Tumigil ang kanyang tingin sa mga tao sa silid, nais niyang hanapin ang tinatawag na pangunahing tauhan. Ngunit hindi niya alam kung dahil ba sa sobrang dilim ng ilaw sa silid, o dahil sa alak na nagdudulot ng kalabuan sa kanyang paningin, hindi siya masyadong makakita. Siyempre, ang taong nais niyang hanapin ay hindi niya natagpuan. Napansin mo na, nang hindi makapagpasya kung sino ang pangunahing tauhan, nagalit na handa ng sumigaw sa sistema sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ni Hawak Ulap na dumating sa tamang oras. Bahagya siyang lumingon sa babae sa kanyang tabi, at sa pagkakataong iyon, nakatagpo siya ng tingin mula sa isang lalaki. Isang binata na nakasuot ng puting tangsuit, nakaupo sa gitna ng maraming tao. Sinasabing binata, ngunit tila hindi ito angkop. Maganda ang kanyang mga kilay at ang kanyang mga mata ay malinaw. Mas mukhang kabataan, ngunit ang kanyang katawan ay mahaba at payat, malapad ang balikat at makitid ang bewang. Kahit nakaupo, mula sa anggulo ni Dunglakan Tugtog, makikita pa rin ang kanyang kahanga-hangang pangangatawan, isang gwapo na tiyak na higit sa 1 metro at 8 ang taas. Hindi pa lumalampas ng 19, marahil ay bagong estudyante ngayong taon. Sa kanyang dibdib, may suot siyang isang piraso ng puting jade na hugis buwan, walang kapintasan ang kanyang katawan, napakaputi. Sa kanyang presensya dito, at napapaligiran ng maraming tao, tiyak na hindi siya nagdadala ng peking alahas. Sa tingin ng jade na iyon, maaaring umabot ito ng ilang daang libo, at iyon ay mababa pa. Nakatingin ba siya sa kanya? Napagtanto ni Dunglakan Tugtog.